Kakapasok lang, grabe to, binasag na katotohanan, Arnold Clavio, kumambyo na bigla, nilantad na. Aba. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Igan. Nagpaka tayo ha. Ba si Igan? Si kay Arnold Clavio ha. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba, kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, supportahan natin yan si Sir Badong Arateles. Pakibisit nyo ang kanyang channel mga katunay, pakibisita. Siyempre, supportahan natin yan Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Kakampi po natin si Arnold Clavio ngayon pagdating po dito sa 20 pesos na bigas. Aba, himala. Ba? Nagbago ang ihip ng hangin, si Igan. Binanatan po ni Arnold M. Clavio ang 20 pesos na bigas na pamumulitika lang. No? Parang yung buhok ni Arnold, ano ba siya? Parang totoo ba siya o ano? Hindi, di ba? Kayo mga katunay na sa tingin nyo, katuwaan lang, comment lang sa comment box. Ano, totoo ba yung buhok ni Igan o ano lang? Hindi niya naman dinirekta pero ganun po pinahiwatig ni Arnold M. Clavio. Dahil magkakampi tayo ngayon sa 20 pesos na bigas, kaya yung M mo ay matalino. Yan. Alam nyo, matagal natin binabanatan to si Igan dahil sausawero pero bumabanat sa Duterte. This time, pinupuri po natin dahil ang binanatan niya po yung 20 pesos. At ito po ay sinasabi niya na talagang ito ay pamumulitika lang. No? Basta mahaba po to pero mamimili na lang. Hindi na talaga natapos yung issue ng 20 pesos na yan eh. Buti nga yung 10K ni Cayetano nakalimutan na pero yung 20 pesos hindi pa natatapos. Ang problema kasi dyan sa 20 pesos na yan eh. Laging sinasama sa mga pangako ng mga yung sa mga politika. Parang naging trademark na nila yan eh. Tayo nang babasahin natin dito sa mga sinabi na ito ni Arnold Clavio. Ito po, sabi ni Tilamsik ni Igan, politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers. Parang alam natin yung nagtayo. Daig kayo ni Pinoy. Ha? Puta si Pinoy talagang nagtayo ng tulay kahit walang ilog. Okay, ang sinasabi po ni Igan, Arnold Clavio dito, sabi niya po, no? Central Visayas ay isang administratibong rehiyon sa Pilipinas at kilala bilang Region 7. May 2 probinsya lamang, Cebu at Bohol. Gayon din ang 3 highly urbanized na lungsod, Cebu City, Lapu-Lapu at Mandawi. So lumalabas sa datos ng COMELEC, 4.7 rehistradong botante sa Central Visayas. Ang dami, no? 4.7 million. Ayan. Sa Cebu, mayroong 3.7 rehistradong botante. Ayan. Samantala, 3.2 million naman ang rehistradong botante sa Eastern Visayas para sa 2025. Ayan. Ang Leyte, ang pinakamayaman sa boto na probinsya, may 1.93 o 1.093 million na rehistrado. Ang rehiyon ay binubuo ng lalawigan ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Visayas to. Samar at Southern Leyte, ang highly urbanized na lungsod ng Tacloban City at ang nagsasariling lungsod ng Ormoc City. Ang sentrong pang-rehiyon nito ay ang lungsod ng Tacloban. Okay. Noong 2022, ang rehiyon ay mayroong 3.1 million rehistradong botante. Yan. Ang Western Visayas naman ay Region 6. Binubuo ng 6 na lalawigan. Ayan. Ito po yung Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Mayroon 2 highly urbanized na lungsod, Bacolod at Iloilo City. Kung saan ang huli nagsisilbing regional center. So kasi ito, di ba? Ang tututukan kasi daw ng 20 pesos na bigas na yan is yung talagang yung Visayas. Kaso nga lang, syempre may mga magre-react pa din. Di ba? Ibig ko sabihin na may magre-react pa din, syempre iniisip nila, bakit sa Visayas lang magkakaroon ng ganyang klaseng 20 pesos? 'Di ba? Lahat naman ng tao kumakain ng bigas. Lahat naman kumakain ng kanin.
Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba pwedeng gawin na lang Luzon, Visayas, Mindanao? No? Para lahat maging pantay-pantay. Kasi syempre isipin, ano to, may favoritism. O kaya mag-iisip na naman yung iba. Di ba? Mag-iisip na naman yung iba na, dahil ba sa mababa ang nakukuha nyo sa lugar na yan? Mababa yung boto na nakukuha nyo sa mga survey, kaya gusto nyo magpalakas. May mga ganun talagang magiging issue sa inyo. Di ba? Ayan ang problema kasi. Nag-iiwan kayo ng mga pwedeng maging issue. Di ba? Hindi naman kasi pwedeng yun lang Visayas lang. Di ba? Mas maganda siguro kung ginawa na yan para sa lahat. Di ba? May mga nagko-comment din na, hanggang kailan ba yung presyo na yan? Hanggang kailan ba meron yan? Para sa akin kasi, yung 20 pesos kasi, kung sa pangarap, pwede mong pangarapin. Pwede talaga. No, magandang pangarap talaga yon na bumaba yung bigas na ganon. Na sana nga. 'Di ba? Pero alam naman natin, is parang lugi ang puhunan. 'Di ba? Kasi nga, halagang 20 pesos, parang talo ka sa puhunan dun 'Di ba? Sa ano pa lang, sa palay pa lang, sa ano pa lang. Tapos papagiling mo pa. Umaabot na ng 20 pesos o lagpas pa. So paano ka makakapagbenta ng ganun? Na 20 pesos? 'Di ba? Paano mo pagkakasya yung ganun na kasama yung puhunan mo? Parang ang tira kasi dito, lalabas na parang palugi. Kaya din iniisip ng iba. Siyempre ako sinasabi ko iniisip ng iba namamasyal tayo sa mga komento ng mga kababayan natin 'Di ba? Ang iisipin na naman is baka luma. Luma yung ibenta, luma yung ganito. Hindi talaga mawawala yung ganun. Kaya sana ang ginawa na lang sana, kalimutan na yung 20 pesos na yan. 'Di ba? Kasi alam naman natin, siguro kung kakayanin nila i-achieve, maganda. Pero syempre, hindi natin alam kung hanggang kailan kakayanin ng ganyan na magkaroon ng 20 pesos. Dahil alam naman natin is talagang napaka-imposibleng magkaroon ng 20 pesos. Talagang napaka-imposible. 'Di ba? Puwera na lang kung talagang meron silang alam na taktika na pwedeng gawing 20. Sana ang ginawa na lang is kahit papaano is pinababa na lang or binalik na lang sa dating presyo. Kung meron mga 35 pesos na bigas, 40 pesos, malaking ano na 'yon. Malaking konsumo na sa mga tao 'yon. Malaking ano na 'yon, kabawasan na sa mga gastusin. Hindi katulad ng mga nakakaraan na to is 60 pesos, 70 pesos, 80 pesos, may nakikita tayong mga ganon. Diba? Hindi na natin hinahangad yung 20 pesos na yan. No? Ang hinahangad na lang natin talaga is yung kahit papaano makatulong sa taong bayan, yung pagbaba ng bigas, kahit bumaba lang siya. Ayon sa Comelec, 5.026 ang rehistradong botante sa Western Visayas. Sa mahigit na 5 milyong botante na Negros Occidental, nakamataas na bilang na rehistradong botante. Yan po. Kung susumahin ang kabuoang bilang, may 13 milyong botante ang Central Visayas, Western Visayas, at Eastern Visayas. 13 million po. Mahigit ang botante. Pero ayon sa Malacanang, wala itong halong politika. Yun daw pong pagbebenta ng 20 pesos. So sinasabi wala itong halong politika. Ang ibig sabihin, talagang kusang loob ito. At ibig sabihin parang kung ano man ang mga nagiging pangako noon is ito, susubukan nating tuparin. Parang ganoon. Pero hindi pa rin talaga mawawala sa kaisipan ng karamihan na syempre, kung kailan malapit na yung eleksyon, bakit ganito, bakit biglang pabababain o tutuparin yung ganyang mga pangarap na yan na maging 20 pesos. 'Di ba? Hindi talaga mabubura yung mga negative na mga magiging comments at iisipin ng taong bayan. 'Di ba? Na pwede naman sanang gawin nun, pwede naman gawin pagkatapos ng eleksyon kasi lalong-lalo na tong eleksyon kapag ikaw kumilos ka na ganyan, lalong-lalo na't mag-eleksyon, syempre iisipin ano to, politika. Ngayon kung sinasabi nilang hindi to para sa politika, talagang para makatulong sa taong bayan, very good. Maganda yon. Magandang trabaho yan. 'Di ba? Para sa akin, thumbs up sa akin yan. Kung talagang kayang gawing 20 pesos ang bigas para makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan at para makatipid lalo, is thumbs up tayo dyan.
Pero sana para sa akin is hindi lang sana sa Visayas, kundi sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga kababayan natin makinabang. Ngayon kung sinasabi nila na, dito muna sa Visayas magsisimula kasi para ganito. Sige. 'Di ba? 'Di ba? Sige, diyan muna simulan. Understand muna namin. Pero syempre, diyan talaga mangyayari yung titignan namin kung ano talaga, kung gaano tatagal 'yan. Ngayon, kapag tumagal yan at kumalat hanggang Luzon, Visayas, Mindanao, maganda yan. No? Walang personalan. Yan po ang simpleng atake. At ang nakakatawa po kay Igan, meron po siya nito habang pong inaatake niya. Ayan. Visayas Region, 20 pesos na bigas. Ayan po, yung may indelible ink. So sa makatuwid mga kapatid, binabanatan po ni Igan na kalukuhan po. No? Kalukuhan po na walang kinalaman sa eleksyon itong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yan yung sinasabi natin. Gaya na naging komento nga ni Igan na sinasabi niya na kalukuhan na walang halong politika yung pagbebenta ng 20 pesos. Syempre nga, 'di ba? Hindi lang naman si Igan ang makakapag-isip kundi yung ibang mga kababayan natin. Maaari talaga silang makapag-isip ng ganyan na kung kailan magpupolitika, kung kailan magkakaroon ng eleksyon, saka nagkakaroon ng ganyang pagkilos. Pwede naman nung mga nakakaraan. 'Di ba? Syempre, ilang taon pa bago mag-eleksyon eh. Pwede naman gawin. Pero bakit talaga ngayon puspusan talagang ginagawa? Kaya hindi mawawala yung mga negative comments. Kasi kaya talaga ang problema, kayo din kasi yung gumagawa ng ikasisilip eh. Kaya nagkakaroon ng problema eh. 'Di ba? Yung mga pwedeng gawin dati, bakit ngayon lang ginawa? Yun yung mga, 'di ba? Tapos syempre pag napuna, ayan, magagalit. Ay nako. Alam nyo, katulad po niyan, yung media hindi nyo po na solid diyan. Yung kung mga katulad lang po ni Igan, no? Kasi kahit papaano, hindi naman po natin problema Igan. Kay Igan yung talino eh. Matalino naman po si Igan, si Arnold Clavio. Ayun. Nabati din ni Sir Bado. Si Igan. Yung pong mga matatalinong media, hindi po mauuto. Actually, hindi naman po talaga nauuto yung media. Alam naman po talaga nila yung sitwasyon. Alam po nating lahat na may talino. Yung may mga matalino, pati naman po yung mga BBM supporters, alam naman po nila na yung 20 pesos gagamitin lang naman sa politika eh. Kaya nga hihintayin natin kung ano talaga magiging resulta. Kung lahat ba itong mga nangyayari ngayon na imposible na ginawang posible ay magbabago pagkatapos ng eleksyon. Diba? Doon mo mapapatunayan yan. Pero kung wala pa rin nagbabago pagkatapos nitong eleksyon at ganun pa rin, dumaan ang 2026, 2027, ganun pa rin lang nangyayari, may mga bigas na ganyan pa rin, kapuri-puri yung ganun. Isa ako talaga sa pupuri doon na ganyan, thumbs up, ang galing ng ginawa. Kasi syempre sa atin mahalaga yung kapakanan ng mga taong bayan kung saan sila maaaring makaluwag-luwag. Dahil alam naman natin, sa panahon ngayon, mahirap talaga ang buhay. Diba? Totoo pong 20 pesos yan, bakit magsasubsidize? So ibig sabihin, hindi ko na ituloy, no? Lino naman si Arnold. Iba naman ang problema natin kay Arnold, di ba? May pagka-M. M. Ayun po yung problema natin kay Arnold. Hindi po yung talino. Pucha, aangat ba yan sa GMA kung mahina-hina utak niyan? Hindi po matiis miski ng mga kakampi nilang media. Kakampi po nila yan si Arnold Clavio. Hindi po matiis ng matitinong. Hindi naman pala matino si Arnold. Nang matatalino, yan. Nang matatalino. Yung matitino. Pagdating sa matino, inibang ginawa ni Sir Badong na matatalino. Yung harap-harapan pong panloloko. Di po ba? Di lalo na pong nagsalita na po yung mga taga-ABS-CBN. May matalino kumbaga dyan. parang naaapektuhan na sila sa nangyayari ngayon. No? Yung Karina ba yun? Yan, sila Karen Davila, hindi rin po maniniwala yan, yung 20 pesos. Kaya po, ang problema nyo... Kasi sa 20 pesos kasi, ang hirap talaga kasing paniwalaan yan na talagang magtatagal ng ganun katagal yan. 'Di ba?
Pero kung ang pinangako, ganyan na, pabababain na lang natin ang presyo ng bigas, maaari pa. Malapit-lapit sa katotohanan. Siguro yung sinasabi naman dito sa 20 pesos is pangarap lang. Pero talaga sa katotohanan, kung ilalapit natin, is napaka-imposible talagang mangyari sa panahon ngayon. 'Di ba? Kung may makakasagot ng ganyan, syempre mga magsasaka natin, sila nakakaalam niyan eh. 'Di ba? Pero kung nandito na lang tayo sa pagbaba ng presyo na o sige, yung 50 gawin nating 35. Gawin nating 40. O, malaking ano na 'yon, kahit paano. Malaking kabawasan na 'yon. Kahit 10 piso lang doon sa 50 ang mabawas, malaking bagay na rin 'yon. Backfire sa inyo yan. Ngayon, wala. Kasi pangako nyo pa lang, di ba? Bibili pa lang. Oo. Ang problema nyo yan, Anong bigas kaya? no, pag Ako curious ako sa lasa ng bigas na yan. Mga katunay pag nakatikim kayo ng 20 pesos na bigas dyan sa mga kababayan natin sa Visayas, pakichismis naman. backfire po yan, kasi una, hindi nyo kaya buong Pilipinas. Lalo pong hindi buboto sa inyo yung Mindanao, lalo pong hindi buboto sa inyo yung mga Taga-Luzon. Biruin nyo ang priority nyo. Halatang halata eh. Maraming boto rito. Maski sila. Maski po yung mga Bisaya na bebentahan ninyo. Bibili ang mga yan. Bakit hindi? Huwag po kayong... Oo, magiging practical yan. Huwag po kayong hindi bibili. Kung meron talagang 20 pesos talagang practical talaga. Ang problema, pag nag-take na, pag kinain na, doon talagang magkakaroon ng ano yan. Paghusga kung ano ba talaga. Pero pag sinabi nilang, ang sarap naman itong 20 pesos, aba, punta na tayo ng Visayas, bumili na tayo ng maraming bigas doon. Kaban-kaban na. Joke. Pag may maganda po, pag pangit po bigas, pag hindi po makain ng tao, hindi po kayo dapat bumili. Pero kung maganda naman po, mukhang maganda Kung baga po, testing muna kayo, bili kayo 10 piso, kalahati. Di ba? Isaing nyo muna, no? Parang gano'n. dahil napahiya sila kay BP Sara. Kung maganda naman po ang bigas, bumili po kayo. Oo. Dahil tulong yan. ginagastos po dyan, wag po kayong mahiya. Pero din natin yan. Subsidize po Kung sa yan bagay. ng gobyerno. Ibig sabihin, kaming mga Taga-Luzon, kayong mga Taga-Luzon, makinig kayo. Kayong mga Taga-Mindanao, at kayong mga hindi makakabili ng 20 pesos na bigas, tayo yung magbabayad para maging 20 pesos yung mga bigas na yan. Kung baga sa atin naintindihan nyo? magagaling lahat. Kaya magbabackfire sa kanila yan. Lalong hindi kayo iboboto ng mga Taga-Luzon. Nako, mahirap yan kapag naibenta nila tapos merong nag-react dun sa pagkakakain sa bigas. Kasi alam naman natin, di ba? Maraming susubok talaga ng bigas na yan at doon natin malalaman lahat kung ano yung magiging komento nila sa bigas na yun, kung masarap ba o hindi. Kapag lumabas na hindi masarap yung bigas, nako, dagdag problema na naman yan. Hindi, totoo yan. Diba? Pero kung maganda ang magiging lasa ng bigas na yan, maganda magiging feedback niyan. No? Hindi nyo na binentahan ng 20 pesos na bigas, pagbabayarin nyo pa sa binibenta yung 20 pesos na bigas. Kung hindi kayo makakabili, wag nyo iboto. Bakit nyo iboboto? May programa tapos hindi kayo kasali? Anong uri ng pamahalaan yan? Discriminating. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Aratiles na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.